Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, body cam footage ng assault team nagbunyag ng matinding engkwentro sa Cebu, sugatang pulis pinarangalan. Mga baril sa Sulu isinuko, dating extremists tinulungan sa Basilan. Scuba Surero cleanup operation sa Hingoog, isang multi-agency effort sa marine protection. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagmukhang eksena sa pelikula ang body cam footage ng assault team sa high-risk hot pursuit operation noong March 21 sa San Fernando, Cebu laban sa suspect ng pamamaril sa isang vendor. Sa gitna ng engkwentro, tinamaan sa braso si Patrolman Kim Ceniza Villariaza habang nakadeploy bilang pointman. Agad siyang nilapatan ng life-saving first aid ng kanyang mga kasamahan bago isinugod sa ospital habang ipinagpatuloy ng team ang operasyon. Sa salaysay ng team leader, nauwi ang habulan sa palitan ng putok na nagresulta ng pagkasawi ng suspect. Pinuri naman ni Police Regional Office o PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang assault team ng RMFB 7 sa kanilang tapang at disiplina sa gitna ng panganib. Kasabay nito, personal ding ginawaran si Villariaza ng medalya ng sugatang magiting bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo sa linya ng tungkulin. Pinalakas ang kampanya sa kapayapaan sa Sulu at Basilan matapos voluntaryong isuko ng mga sibilyan ang high-powered firearms sa Luok at Tapul noong March 25 na pinangasiwaan ng Philippine Army at Philippine National Police o PNP sa pakikipagtulungan ng mga lokal na opisyal. Sa Luok, pinadali ng tropa ng 101st Infantry Battalion at Luok Municipal Police Station ang turnover ng M1 carbine rifle, habang sa Tapul, pinangunahan ng 104th Infantry Battalion at Tapul Municipal Police Station ang pagsuko ng dalawang M1 Garand at isang M203 grenade launcher sa koordinasyon ng mga barangay official. Kasabay nito, 44 na dating violent extremists sa Basilan ang tumanggap ng livelihood packages sa ilalim ng project Tulong ng Gobyernong Nagmamalasakit o Tugon upang makabalik sa normal na pamumuhay na pinangunahan ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG Basilan at 111st Infantry Brigade. Ayon sa mga otoridad, pinagsamang disarmament at reintegration ang susi sa pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Naglunsad ng underwater cleanup operation ang Police Regional Office 10 divers sa Hingoog City bilang bahagi ng pinaiting na kampanya sa pangangalaga ng karagatan. Pinangunahan ng mga diver ng pulisya, katuwang ang lokal na pamahalaan, Department of Tourism, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, CLENRO, Maritime Unit at Philippine Army ang Scuba Surero activity sa Puntod Shoal at Hingoog City Pier noong March 20. Target ng operasyon ng pag-alis ng mga basurang naipon sa ilalim ng dagat na nagdudulot ng panganib sa yamang dagat. Bahagi rin ito ng selebrasyon ng Women's Month na binigyang diin ang kolektibong aksyon ng iba't ibang ahensya sa environmental protection. Dagdag ng mga otoridad, mahalaga ang ganitong inisyatibo upang mapanatili ang kalinisan ng karagatan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa pangingisda at turismo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.